Wala na sulat ko. Ika project ko rin yan. Pasaysa tayo. Wala yung kilala mo si Arthur. Dali na, tawagan si Jojo. Wait lang. Nakabisi ko Jojo. Pwede po bang picture lang? Wala naman kayong gagawing masama eh. Magpunta ka na lang ng opisina, sir. Pwede po kayo magano, pero ID po ito ng tao, sir eh. Pare, okay na yan. Karapatan din po kami. Personal ID to, sir eh. Ayun, nandito po ID namin. ID rin po. Wait lang, ID rin po yung kinuha sa akin. Karapatan ko rin siguro. Yes po, sir. Pero karapatan po namin yun, sir. Ano po authority mo, sir? Ano po authority mo? Ganun pala yun. Uy, sir, pakita mo yung batas natin. Pakita lang namin. Hindi, artist na lang, artist para sa... Walang tulugan. Pwede tayong magre-rescue ulit. Lalangoy tayo sa bagong silangan. Purong. Pagmamahal. Purong pagmamahal. License po, license. Alright mga puron, dito tayo sa anong lugar na ba ito? Sa ano siya eh, yung St. Luke's. Tapos may naabutan tayo ditong sa bangko. Good morning po, bossing. Isang SUV saka isang van. So ayan, titikita na lang po. Doon wala naman. Nagpatikit naman, ayan, tinitikita na po sila currently. Tapos ito naman truck, ayun, nagpapatikit na lang din. Ayan, papatikit na lang din si bossing. Alright mga puro, tuloy-tuloy lang clearing operation. Mabuhay lanes. Dito tayo ngayon sa, mamaya alamin natin, Lungsod Quezon, mga puro, TFTTM, Officer Cortez, ang ating team leader. At Officer Esteban naman sa TRD. At within the perimeter ng target location natin, kung saan tayo nag-ooperate, ay lahat ng traffic concerns, violation, ay uhulihin din po natin yun. Like for example, merong walang helmet or mga coding, basta merong violation traffic, ay implement po natin yung batas dito sa Quezon City. Ayun mga puro, tinikita na. Dito tinikita na rin. Alright. Alright mga puro, natikita na po silang dalawa. Tapos currently tinitikitan tong truck, usli yung kanyang pinakaharapan dun sa bangketa. Alright, let's go guys. Puro magmamahal. Five working days po yan, sir, wala pong penalty ha. Pag lumagpas po kayo ng 5 working days. City Hall po ng Quezon City. Apo, po City Hall po. Gate 3. Yun na lang, sir, yun na po sa opisina namin. Tara. Alright mga puron, dito na tayo sa
yung Rodriguez to eh. Tapos di ko alam kung anong kalsada ito. Meron tayong nakita motorsiklo sa bangketa, isa, dalawa, tatlo. Ito may driver naman, so titikitan na lang po ito. Alamin natin kung anong ano to, anong street. Ilang-ilang mga puro. Ayan, dalawang motorsiklo. Tapos doon isa pa, nasa bangketa rin. So titikitan na lang po sila. Sama pa rin natin mga puro, TFTTM, Officer Cortez. At ang team ng TRD, Officer Esteban. Mga puro, ito naman, walang body number. So verification ng kanyang dokumento, utility permit, lisensya. Tapos pagka wala siya may pakita, most probably maano po siya, ma-impound yung kanyang tricycle. Lisensya na lang po sir, mga sir. Lisensya na lang. Alright, yan mga puro, papatikit na lang po. Yung sa kay bossing, tinitikita na. Ito naman si boss. Kinuha yung lisensya ko eh. Wala ka kasing utility permit. Mga puro, as per Officer Cortez, walang utility permit si bossing. Kaya yung tinikita na lang siya para makadeliver pa. Kesa ma-impound, okay na yan, ticket. Ay, Officer Esteban, isama rin natin. Ayan, face mask eh. Huwag kaming bata ah. Dito naman, ayan, wala pa rin yata nag-present ng license. Kaya nga, may operation nga kami. Nakikita na yung sa harap mo, wala naman hindi katikitan. Pipilit nyo kasi yun sa inyo eh. Alam nyo nasa illegal parking kayo. Kumahin lang ako. Yung mga puro kumain lang daw sina bossing. Naku. Actually dito sana, hindi sila nag-park, pwede. Basta itong pathway open, pwede sana yun. Ito naman mga puro, tinikita na lang. Pero kung TRD po ang nakahuli doon, ako mas malamang impound yung kanyang tricycle. Ano barangay ito? Immaculate. 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 Barangay Immaculate. Mga puro, may nakakuha na tayo isang tricycle. Tama si Officer Valencia. Ito pa oh, pwede rin sila dito mag-park sana oh. Bakit kaya dito pa sila nag-park? Tulungan ko na lang. Wala na sulat. Ikaw project ko yan. Pasaysa tayo. Kilala mo si Arthur. Dali na, tawagan si Jojo. Wait lang. Tawagin si Jojo.
yan. Fiber news po. Pwede po bang picture nila? Wala naman kayong gagawing masama eh. Magpunta ka na lang ng opisina, sir. Pwede po kayo magano, pero ID po ito ng tao, sir eh. Pare, okay na yan. Kaya nga, sir, Pirma mo na karapatan lang. din po yun, O, pero may karapatan mo. karapatan din po kami, hindi po. Personal ID to, sir eh. Ayun, nandito po ID namin. Saan po? Wait lang, Sabi sir. ko nga sa isa, may pangalan po. ID rin po yung kinuha sa akin. Karapatan ko rin Yes po, siguro. sir, pero karapatan po namin yun, sir. Pwede ko po Ano yun. po authority mo, sir? Ano po authority mo? Ganun pala yun. Uy, sir, pakita mo yung batas natin. Pakita lang namin. Hindi, artist na lang, artist para sa ano. Hindi ako nakikipagtalo. Hindi po rin ako nakikipagtalo, Kasi sir. yung karapatan ko lang din ang Pinapaliwanag po namin. Pinapaliwanag ko rin po, sir. Kasi may pangalan naman po yun sa ticket, sir. Dali, hindi na po si Janog na May pangalan naman po sa ticket dyan. Complain nyo na lang, sir. Bigyan pa ito. Paano po yan? Paano na kami pinapulog? Karapatan nyo po yun, sir. Complain nyo na lang po. Istorani si Janog. Parang napulog po si Alright, yung mga puro, no? Sa pagkakaintindi natin mga puro, yung ID hinahanap ni Bossing, so nagpakita ng ID pero ayaw Ang oras po para sa towing po yun. Para sa inyong kalaman, sa towing po yun. at yun nga, nandito si Bossing nahuli sa bangketa at yung 5 minutes po is for towing, hindi po sa ticket. Pahalin na kanin kami. Pagkalis niya kami. Pinigilan lang. Pinigilan ka. Alright, tapos update na natin mga puro. Dito naman, ayun, nagpatikit na yata. Nitikitan na sila. Obstruction, pare-pareho lang din po. Dahil pag meron pong hindi natikitan, makakasuhan po yung team natin ng selective apprehension naman. Kaya kailangan natin implement yung batas para sa lahat. Ano talaga, kami sa local. Ang gamit po namin dito, sir, kagaya nitong hawak ni sir, ay ordinance violation receipt. Magkaiba po ito, sir, do sa ticket ng LTO. Yung TOP na temporary ordinance regular Sir, marami na pong pagkaharap na nangyari po sa opisina sa amin yan. Kasi nga po, kami po ay meron din po pinatutupad na ordinansa. Yung pong SP 1444. Sir, pwede mo i-research, sir. I-take note mo lang, sir. Opo, sir. Ngayon, sir, kung mali man po yung aming ginawang pag-implementa, tulad ng pag-confisca, naka-indicate naman po dito sa ticket, sir, kami naman po mag-complain. Ganun na lang po, sir. At natikita na po, mabuti nga po, sir, na dapat tinikit dito ay pinakamababang violation na lang. Related dun sa nagawang violation, sir. Kita na yun, nagawa na kami ng ticket eh. Okay, parang ka nang kahit sabihin Ano po? sa ticket eh. Pwede po, pwede kayo makahingi po ng kopya ng sa opisina, sir. Tinikita na agad eh, ang bilis eh. Tinikita na agad. Opo, meron din po yung Quezon City Traffic Code Management, yung SP 1444. Meron po yan. Kinuha yung kanya pa rin. Sir, okay. Sir, ibigay ko na po sa kanya at magandang umaga po sa iyo. Okay po, sige po. Pakikasyon na lang, sir, Alright, yeah mga puro. At clarification lang na dito nga po sa Quezon City meron po tayong pinatutupad na City Ordinance SP 1444. Yan po yung you are allowed to confiscate driver's license at pagka po kayo nakakomit ng violation dito sa Quezon City. Nakikita na lang eh. Tika, bro. Hindi yan nakasakay ka, nakasakay ako. Kahit nakasakay po si Bossing, ako sa akin lang to ha. Kahit nakasakay siya, kaya lang nasa bangketa siya, Nakasakay sa motor yung wala rin. Hindi rin po pwede dyan sa bangketa. Yun nga, sir. Labas ka na, sir. Gusto namin ka sa akin. Kasi sa akin Alright mga puro, proceed na tayo at maiwan tayong sasakyan. Let's go. Update ko kayo mamaya kung ano nangyari doon. Alright.
Alright mga puro, Santo Tomas Street. Ito po yung lagi po natin itong napapasyalan dahil po lagi na ako complain. Dahil nga po lagi ring merong mga obstruction or illegally parked vehicles. May naabutan tayo mga puro, isang taxi, isang tricycle, isang van. Yung close van kanina dito umalis na, natikita na. May SUV, tapos dun sa harap, tignan natin maya maya lang. Mga sumo, mga puro, sama natin Officer Malyari. Saludo bossing, Officer Malyari. At ang ating team leader. Good morning Officer Tianyo, saludo boss. Officer Cortez, saludo boss. Alright, mga puro, tuloy lang tayo clearing operation dito sa Lungsod, Quezon. Big shoutout sa ating puting Mayora, Mayora Joy Belmonte. Officer Libres, good morning, saludo bossing. Mga puro, natikitan din si bossing. At mukhang nakapark yung kanyang motorsiklo. Dito mga puro, sinasampa na itong SUV. Yan mga puro, maalala nyo, dito marami nakapark dun banda sa kanto. Tignan natin ngayon kung meron pa rin, or sana natuto na sila. Ay, dito pala may hinihila rin. Ito po ay Mabuhay Lane. Uy, pang ano to pang delivery. Walang driver. Naku, madadala yung mga ano niya, mga ayun Ba't puro deliver ngayon ang nahuli natin? Kanina Lazada, ngayon naman ito, di-deliver rin. Officer Aguilar, saludo bossing. Mga puro, kinakamahan na at mga wala lumalabas sa driver dun sa sakyan. Silip lang tayo dito. Wala na, galing. Wala na yung mga nakapark dito ng mga sasakyan. Very good naman yun. Alright, balik tayo dito sa may kanto. Mga puro, paalala. Lagi-lagi paalala. Magpark sa tamang parkingan. Kung mayroon kayong garahe, ipasok nyo na lang po, kaysa maabala at mapagastos pa kayo. Kung meron naman kayong emergency, magpapahinga, matutulog, kakain, doon po kayo magpark sa tamang parkingan. Makiusap kayo sa mga establishment na may parkingan, mga Jollibee, gasoline station, para po may peace of mind kayo, safe na safe yung inyong sasakyan. Mahirap din po kasi yan na nangangamba kayo na hindi nyo alam yung inyong sasakyan nataw na pala. Nagugulat na lang kayo, paglabas nyo wala na, impounding notice na lang maaabutan nyo. So paalala po sa lahat ng motorista, alam nyo naman po yan, lalo na kung may one side parking naman, ipark na dun sa tamang side, huwag na ibangketa. Yung bangketa po, meron po yan na RA 4136, basahin nyo po yun. Kahit walang mga signage ang bangketa hindi po talaga yung pinaparkingan. Dito mga puro, wala na, natikitan na lahat yung mga dapat matikitan dito sa kanto. Kasi ito lang natira, inigilan natin. Alright, tuloy-tuloy lang tayo mga puro. Let's go guys. Purong pagkamahal. Mga puro. Alright mga puro, nakakama na ito. At meron na rin po siyang referral number. At subject po rin po na po ito. Ito ang concern natin, yung kanyang mga kargamento masasama sa Tumana Marikina. Sir, yung sasakyan mo daw pala, naka-double park pa. Cooperate tayo dito, inuli ka na nga na sir ganyan. Kumaka ka na naman ng violation. Isa, tagpadali lang. Kaya nga, hindi nga pwedeng gano'n, nag-ooperate kami. Pati pinitang ko yan. Hindi lang, baka itawig. Tinatawig na itong pinadres, tinatawig na ito. Meron na pala, dumating pala si bossing, driver na ito. 300. Kaya lang wala, nakasampa na po ito at may referral number na. Bati na tayo, saunan. Alright, let's go guys.
sticker katulad na ito. Pumunta lang kayo dito sa Telesin Philippines. Hanapin nyo si Ate Erica. Pumili kayo ng kahit na ano, kahit magkano. Bibigyan kayo ng sticker. Kung wala naman kayo bibili, pakita nyo lang na naka-like at naka-follow kayo sa FB page ni Telesin Philippines. Ito yung FB page nila. Tapos bibigyan kayo ni Ate Erica ng stickers. Pasya lang kayo dito. Nagkakatiwalaan natin. Vlogging accessories. GoPro, kahit ano pa yung camera mo, kahit cellphone nga, nag-vlog ka, gusto mo mag-vlog, live selling and all. Telesin Philippines ang kung kailangan nyo, huwag na kayong manap ng iba. Meron din po tayong Shopee and Lazada store. Discount dyan, gamitin nyo lang yung voucher Telepaw. Yan. So thank you so much, Boss Harold, Telesin Philippines. Let's go! Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.